medyo iba ho yung dating ni Tatay Nestor. Parang ibang Tatay Nestor po yung nakita po natin. Bakit? Anong balita? Nandito sila Tatay Nestor, kuya. Andyan si Tatay Nestor. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo naman doon naroon. Sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Gagawin po natin ng reaction video, yung patungkol po doon sa live stream ni Kuya Val Santos Matubang kahapon, na kung saan napatawag po ng biglaan si Ate Roda dahil si Reyna ay pilitang kinukuha po ni Tatay Nestor. At medyo galit po mga katugang mga kalingap. Ngayon ang tanong, ito na nga ba ang tamang panahon para tuluyan ng isoli si Reyna? O dapat pa rin pong pagbigyan kung sakasakaling isusuli pa po sa kanila? So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yon, syempre magpapaalala lang muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag po natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos kung okay lang po sa inyo, pakisama po yung ating Facebook page, Julay Paunil 2.0. Paki-follow po yun, tapos paki-like na rin. So maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po sina Kuya Val Santos Matubang, si Kalingap Rab, si Ate Edna Vlogs, at saka po si Japper Sniper. Isama rin po natin. So maraming salamat po sa ating mga viewers po sa ngayon. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong medyo mainit-init po na issue na kung saan, ito nga po ay patungkol dun sa live stream ni Kuya Val Santos Matubang, na kung saan ay parang naistorbo. O hindi naman naistorbo, merong tumawag. At yung tawag na yon ay medyo nakakagulat. Kasi nga po, yun po ay patungkol kay Tatay Nestor. Dahil nung time na yon, biglang sumugod po sila doon po sa bahay na tinitirhan po ni Ate Roda, na kung saan nandun po si Reyna. At gusto niya pong kunin ng biglaan. What? Although syempre, yun naman po ay pamilya nila. Kaso nga lang po, sa natatandaan po natin, ang naghatid po doon ay yung nanay, si Ate Melanie. Kaso nga lang po sa ngayon, mukhang may problema po yung mag-ama. At base po sa mga narinig po natin, para magkakademandahan daw po sila, kasama na yung kapitan, kagawad, pati DSWD. So meron pong konting issue po sa kanilang pamilya. Na kung saan tayo naman po bilang lingap partners, sina Kuya Val Santos Matubang, wala po tayong pakialam doon. Usapang pamilya po yon, mga katugang mga kalingap. Sana po maliwanag po yon. Ngayon sa pagkakataong ito, mas maganda siguro, pakinggan natin o kaya panoorin muna natin sandali nung time na tumawag po si Ate Roda patungkol po kay Tatay Nestor. Dahil po medyo galit po si Tatay Nestor nung time po na yon. Ito po yon. Ano ini? Oh. Oh. Sige lang, bakit? Anong balita? Nandito sila Tatay Nestor, kuya. Andyan si Tatay Nestor. Ay, namimiss ka niya, namimiss ka. Tay! Hello, good morning. Magharap po kami sa barangay. Ha? Magharap po kami sa barangay. Sino? Tawagin po namin ina nito. O sige, tawagin niyo po. Ay, Tay! Tay! Relax ka lang, relax. Kasi apo mo naman yan, saka anak mo naman yon. Relax, huwag kang high blood, relax lang po. At alam mo na, di ba, ang buhay po ay dapat masaya tayo palagi. Ayun, marami pa akong narinig sa mga reaktor, sa mga no? Oo nga, payaan mo tayo at ayusin natin yan yung mga ganung problema. Huwag kayong ma-high blood at naku, pag ma-high blood ka, paano si Roda? Sige po, maganda mag-usap kayo sa barangay para mas malinaw. Ano po, anak mo naman yun eh. Ay, inasaka po kami. Opo. Opo, ano po, relax lang kasi unang-una si Reyna, apo mo. Tapos yung si Melanie, anak nyo. Idaan nyo po sa maganda. Opo, kayo ang tatay. Opo. Ayan, okay. Sige, Ruda. Maganda yan para magkaunawaan sila nung mag-ina. Di ba maganda naman yun? Sabihin mo kay tatay, Nestor, wag siyang masyadong high blood. Relax lang tayo, relax lang. Anak mo naman yan si Melanie. At saka apo mo yan. Kami naman po, wala kaming problema. Pag gusto mong kunin yung bata, walang problema sa amin. No problem yan.
Ano po? Okay, sige, Roda. Pakapihin mo, painumin mong gatas si Tatay Nestor. Paistakin mo dyan. Ha? O, wag mong pakapihin at baka ma-high blood dyan. Gatas-gatas lang. O, sige ha? Madali po kuya. Pakunin lang daw si Rina kaya pumunta dito. Mag-aaral pa rin po O, ibigay mo kung gusto kunin. O, ibigay mo. At lulo naman niya yan. Kuya? Ibigay mo kung gusto kunin. Walang problema sa atin yan. Kaya nga kuya. Oo, kasi... Pagkulang sa'yo. Oo. Sige, ibigay mo na. Bigyan mo ng... Baka walang pira yan. Diba wala? Bigyan mo kahit 2,000 at bibigyan kita ng pera. Pautang muna. Bigyan mo 2,000 yan. Bigyan ko 2,000. Oo, bigyan mo. Oo. Ibigay mo yung gusto, ang hilig. At siyempre, apo naman niya yan. Bigyan mo at babayaran kita mamaya, 2,000. Oh, sige tay. Ingat sa pag-uwi ha. po. Sige po. Oh, sige. Huwag kang high blood at apo mo naman yan. No problem sa amin. Ha? Oh, sige. Oh, sige. O yan, okay? So, mga kalingap, nandun pala si si Tatay Nestor. Walang problema sa atin. So ayun po mga kababayan, maliwanag po yun. Sinasabi ni Tatay Nestor, talagang gustong kunin si Reyna. At ganun na nga po ang nangyari. Nung time na yon, dinala po nila si Reyna pauwi. Kaya yan po ang gagawin po natin ng reaction video. Pag-usapan po natin yung patungkol sa bagay na yan. Okay lang po ba yung ginawa ni Tatay Nestor? O medyo alanganin po? Ngayon po, umpisan po natin. Yung patungkol po kay Reyna, alam naman po natin yan, recipient po yan ng Team Kalingap. Inalagaan po yan, pinagamot at pinapagamot hanggang ngayon. At tapos nagkaroon po ng libreng pabahay. After ng pabahay, tuloy-tuloy po yung gamutan. Bagamat nagkaroon na po ng konting issue nung nakaraan, kaso nga lang po, naayos naman po yon. Hanggang sa dumating na isinuli na po yan doon sa kanila. Kaso nga lang po, isang araw, biglang dinala po yan ni na Tatay Nestor at saka po ni Ate Melanie doon sa bahay ni Ate Roda para paalagaan daw po. Bagamat nung time na yon, wala pong kamalay-malay si Tatay Nestor na doon po ang punta nila. Kaya nga po nung time na yon, si Tatay Nestor nag-walk out. Tapos mula noon, matagal po tayong hindi nagkaroon ng balita patungkol po kay Tatay Nestor hanggat sa napuntahan ho uli ni Kalinga Prab nung isang araw o kaya mga 3 days ago. Kaso nga lang, nung time na yon, nung dinala po si Reyna, yung sabi po ni Ate Melanie at saka sa obserbasyon natin, parang hindi naman po malala ang away nilang mag-ama. Yung impression po natin doon, nagkakasundo naman po sila. Tama kayo. So parang mali po tayo doon. Yun pala para kay Tatay Nestor, malaki ang problema. Galit po siya doon sa anak niya. At ang mahirap po dito, parang galit na rin po siya dito sa hanay po ng Team Kalingap. Doon sa kanyang pananalita, yung dating ay parang napapabayaan po si Reyna. So hindi ho maganda mga katugang mga Kalingap. Bagamat siyempre, iiwasan po natin na batikusan naman po si Tatay Nestor. Dahil una, matanda na po yon. Tapos pangalawa, recipient po sila ng Team Kalingap. So hindi naman po maganda kung masyado po nating babatikusin yung matanda. Ang sa atin po dito, yung parang fairness, yung katwiran. Pwede na! Dahil kung hindi po yan maiintindihan ng ilan sa mga viewers natin, kasiraan po yan ng Team Kalingap. Ngayon, dito po sa part ni na Kuya Val Santos Matubang, ni na Kalinga Prab, kita naman po natin na sabi ni Kuya Val, nakaready po sila. Bawiin si Reyna, o kaya isoli uli, paalagaan, okay lang, no problem daw, mga katugang, mga Kalingap. Na kung saan, sa tingin ko naman, agree po doon si Kalinga Prab. Ngayon, ang naobserbahan po natin na parang hindi maganda, yung dating po ni Tatay Nestor nung nagpunta kay Ate Roda, galit po siya, mga katugang, mga Kalingap. Na kung saan, po pwede naman pong bawiin si Reyna ng mahinahon. Yung tipo na makikiusap tayo, na baka po pwedeng kunin ko muna yung aking apo, dahil namimiss na namin, saka medyo matagal-tagal na, at saka kaya na po naming alagaan. Po pwede naman po yung ganon. Kaso nga lang po, kung inyo pong napanood, yung vlog po ni Ate Roda, medyo iba po yung dating ni Tatay Nestor. Parang ibang Tatay Nestor po yung nakita po natin. Kaso nga lang po sa atin naman, medyo matanda na po yan. Siguro, intindihin na lang po natin, mga katugang, mga Kalingap. Kaso nga lang, medyo nakakasama po ng loob yung makita po natin yung ganon. Kasi ang concern po natin dito ay si Reyna. So maobserbahan po natin dito, ang parang pinakabiktima dito, si Reyna. Wala pong kamalay-malay yung bata. Isasama or magpapaiwan, minsan pa bago-bago po yung sinasabi na Reyna. So nakakaawa po siya. Kaya lumalabas po dito, parang siya ang biktima dito, mga katugang, mga Kalingap. Si Reyna mismo. Ngayon ang tanong, bakit kailangan pag-awayan po si Reyna? Nung nanay niya, nung lolo niya, bakit kailangan pag-awayan? Ano po ang pinakadahilan doon, mga katugang, mga Kalingap? Pwede nyo pong i-comment sa baba. Kung meron po kayong nasa isip, bakit kailangan pag-awayan si Reyna?
Ngayon, kung sakasakali man po magkakademandahan po sila, si Ate Melanie, si Tatay Nestor, o kaya si Lolo Nestor, patungkol po kay Reyna, kung sino ang dapat mag-alaga dyan, wala na pong pakialam po dyan ang Team Kalingap. Wala po tayong pakialam. Kumbaga, nasa sa kanila po yun. Pero ang masasabi lang po natin dito, parang hindi po sigurado yan na mapupunta po kay Tatay Nestor. Dahil kung batas po ang pag-uusapan, sa malamang priority po niyan ay yung nanay ang po pwedeng mag-alaga sa kanyang anak. Kaso nga lang po, hindi naman po tayo husgado, hindi naman po tayo DSWD, hayaan po natin sa kanila yan. Basta ang punto po natin dito, yung pagiging recipient po ni Reyna o kaya inaalagaan po ng Team Kalingap. So ano na po ang magiging status niya po? Dapat po bang pabayaan na? Ito na nga ba ang tamang panahon para tuluyan ng isoli si Reyna? O dapat pa rin pong bigyan natin ng konsiderasyon na kung sakasakali magdi-decide po sila na paalagaan po uli sa Team Kalingap, kukunin pa rin po ng Team Kalingap. Ano po sa palagay po natin mga katugang mga Kalingap? Hayaan na lang ba natin si Reyna o dapat pa po natin i-consider? Ngayon kung sakasakaling ang sasabihin po ng karamihan o kaya ang magiging desisyon po ni na Kuya Val Santos Matubang, ni na Kalingap Rob, hayaan na si Reyna, meron pong isang panig na matutuwa niyan mga katugang mga Kalingap. Lalong-lalo na po yung mga bumubulong-bulong po sa likod, yung meron ino-offer para dito po sa pamilya nila, sigurado matutuwa po yon. Kaso nga lang po, tayo naman, wala na tayong pakialam po doon. Gaya ng sinabi ko kanina, yun po ay usapang pamilya, kung ano man po ang desisyon nila, sila na po ang masusunod. Basta ang ginawa po ng Team Kalingap, okay na po yun, hindi na po sila nagkulang. Inayudahan, sinuportahan, pinagamot, pinagawan ng bahay, at lahat-lahat na po. Kahit hanggang ngayon, kahit papano, nag-aabot-abot po ang Team Kalingap. So siguro po sapat na yun. Ngayon, hintayin na lang po natin, ano nga ba ang mga susunod na kabanata. Basta masasabi natin, hindi naman ho siguro nagkulang yung tulong na ginawa po ng Team Kalingap dito po sa pamilya nila. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, meron lang po muna tayo isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors sa inyo pong pagsuporta sa mga pabahay program ni na Kuya Val Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rob. Kahapon ho, naipadala na po natin yung kabuuan ng 102,000 pesos para sa pabahay program. Yun naman po ay napunta sa pabahay kay Mary Joy at saka po mapupunta kay Erica. Kaya maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po sa ating mga viewers, sumusuporta po sa ating YouTube channel, yung July Paunil at saka po yung ating Facebook page, July Paunil 2.0. Maraming salamat po sa inyo, lalo-lalo na po yung mga hindi nag-skip ng ads, nagla-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo pong nagustuhan ho ito, po pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. At huwag po nating kalimutang ilalike po lahat ng pinapanood po natin sa ating pong channel at saka sa ating Facebook page. Maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa ko ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!